Bakit nga ba tuwing usapang national security, parang laging nakatingin sa kanluran ang mga Pinoy? Hindi lang ito simpleng tanong sa geography class best, kundi hugot na malalim tungkol sa kasaysayan at geopolitics na hanggang ngayon ay parang sugat na ayaw maghilom. Isipin mo na lang na nakatayo ka sa dalampasigan ng Zambales o Palawan, tinitingnan ng sunset sa West Philippine Sea. Akala mo ba puro magagandang coral reefs at masaganang isda lang ang nandoon? Well, doon din nagaganap ang bardagulan ng mga superpower kung saan ang international law ay pilit na binabalewala at ang ating soberanya ay tila laging sinusubok. Para sa atin, ang dagat na yan ay hindi lang basta bakanteng espasyo. Yan ang ating huling depensa. Ang obsesyon natin sa kanluran ay galing sa mapait na katotohanan na ang bawat galaw sa gitna ng dagat ay may direktang epekto sa ating seguridad, ekonomiya at pride. Mula sa mga mangingisda nating hirap na nga sa buhay hanggang sa mga bigating opisyal sa Manila, alam ng lahat na kapag hinayaan nating makuha ang kontrol sa dagat na ito, parang hinayaan na rin nating bukas ang pinto ng ating bahay para sa mga magnanakaw. Sa loob ng maraming dekada, ang tingin nating iyan sa kanluran ay nagbago mula sa pag-asa para sa kapayapaan patungo sa matinding pagbabantay at kung minsan ay pakiramdam ng kawalang pag-asa. Ang kasaysayan ng dagat na ito ay hindi parang boring na textbook. Ito ay puno ng malalaking alon, tensyon at matinding paninindigan. Ngayon, hihimayin natin ang bawat issue, bawat bahura at bawat kalawanging outpost para maintindihan kung bakit hindi pwedeng pumikit ang Pilipinas sa mga nangyayari sa West Philippine Sea. Para malinaw tayo at walang maling akala, pag-usapan muna natin ang terminong West Philippine Sea. Hindi lang ito basta catchy na pangalan para sa social media, isa itong political statement at matapang na pag-angkin na ginawang opisyal ng ating gobyerno noong 2012. Sa ilalim ng Administrative Order Number 29 na nilagdaan ng yumaong Pangulong Benigno Aquino III, malinaw na tinukoy ng West Philippine Sea ay ang mga bahagi ng dagat sa kanluran ng ating kapuluan, lalo na ang mga lugar sa loob ng ating Dalaanda Nautical Mile Exclusive Economic Zone o EEZ. Ang focus nito ay ang dalawang napakahalagang lugar, ang Kalayaan Island Group o KIG sa Spratlys at ang Bajo de Masinloc o mas kilala sa mundo bilang Scarborough Shoal. Ang pagpapalit pangalan na ito ay isang strategic move para gisingin ang kamalayan ng bawat Pinoy na ang mga lugar na ito ay atin ayon sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Tinanggal nito ang kalituhan at pinagtibay na ang mga bahura at shoal na ito ay hindi disputed na walang may-ari, kundi bahagi ng ating laman at dugo. Ang West Philippine Sea ay naging simbolo ng ating legal na paglaban, isang bandila para sa ating pagkakaisa. Pero syempre, iba ang nakasulat sa mapa sa tunay na nangyayari sa gitna ng dagat. Ang agwat sa pagitan ng batas at ng malupit na realidad ay kung saan nagaganap ang mga trahedya at ang araw-araw na pakikipagsapalaran ng ating mga kababayan. Magsisimula tayo sa gitna ng bagyo mula sa mga nawalang teritoryo hanggang sa mga sundalong pilit na kumakapit sa ating karapatan. Ang Kalayaan Island Group o KIG ay malaking bahagi ng Spratlys, isang koleksyon ng mga isla, bato at bahura na nakakalat sa libu-libong kilometro. Kalayaan ang tawag natin dito, isang pangalang punong-puno ng simbolo para sa ating hangad na maging malaya at payapa. Noong 1970s pa lang, sa ilalim ni Pangulong Ferdinand Marcos, ginawa na itong opisyal ng munisipyo sa ilalim ng Palawan. Samantala, sa Hilaga naman, mga 124 nautical miles lang mula sa Subic Bay, nandoon ang Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Kahit hindi ito bahagi ng KIG, buhay at kamatayan ang papel nito sa West Philippine Sea. Hugis singsing ito na may kalmadong lagun sa loob na nagsisilbing safe haven ng mga mangingisda kapag may bagyo. Ang KIG at Scarborough ang nagsisilbing dalawang strategic na galamay ng ating bansa sa dagat. Kung ang KIG ang ating pinakamalayong outpost, ang Scarborough naman ang parang gatekeeper sa tapat mismo ng Luzon. Sa loob ng maraming dekada, ang presensya natin dito ay hindi lang dahil sa papel, kundi dahil sa mga taong nandoon. Mga mangingisdang naghahanap buhay, mga sundalong nagbabantay, at mga scientist na nag-aaral ng dagat. Pero ang kapayapaang ito ay hindi nagtagal. Ang mga kalayaan na ito ay biglang naging sentro ng pinakakomplikadong bangayan sa 22nd century, kung saan ang lakas ng mas malaking bansa ay unti-unting sumasapaw sa mga prinsipyo ng batas. Dako muna tayo sa Bajo de Masinloc. Para sa mga taga-Zambales, Pangasinan at Bataan, ang Scarborough ay hindi lang basta spot sa mapa, bahagi ito ng kanilang buhay. Panatag Shoal ang tawag nila rito. Sa loob ng maraming henerasyon, ang mga mangingisda natin ay sumasakay sa kanilang mga bangka, hinahamon ng malalaking alon para lang makarating sa masaganang lagun na ito.
Ang Scarborough ay isang kakaibang ecosystem kung saan nagtatagpo ang mga agos na puno ng pagkain para sa mga isda. Para sa kanila, ang 150 square kilometers na lagoon na ito ay hindi lang source ng pera, kundi isang takbuhan kapag nagagalit ang dagat. Ang mga bahura rito ay parang natural na pader na humaharang sa bagsik ng mga bagyo. Ang kwento ng Scarborough ay kwento ng mga gabing maliwanag ang buwan habang nangingisda ng tuna at mga hapon ng paghahanap ng sea cucumber. Isa itong pamana na nakadikit sa pagkatao ng mga taga-baybayin. Ang ugnayan ng tao at kalikasan sa Panatag Shoal ay tumagal ng daan-daang taon nang walang nanggugulo. Pero dahil sa sobrang yaman at ganda ng lokasyon nito, ang panatag na ito ay naging mitsa ng gulo na tuluyang nagpabago sa seguridad ng West Philippine Sea at nag-iwan ng malalim na sugat sa puso ng ating mga mangingisda. Bago ang 2012, ang Scarborough Shoal ay parang common area kung saan pwedeng mangisda ang lahat kahit may mga pasaring na noon. Nagkakasabay-sabay ang mga Pinoy, Vietnamese at Chinese at madalas ay nadadaan naman sa pakiusapan o simpleng pagpapaalis ng Coast Guard ang mga issue. Para sa Pilipinas, ang Baho de Masinloc ay atin base sa mga lumang mapa mula pa sa panahon ng Kastila. Ang ating Navy at Coast Guard ay laging nagpapatrolya at nanguhuli ng mga dayuhang gumagamit ng dinamita o kumukuha ng mga endangered species tulad ng giant clams at sea turtles. Routine lang ito noon, patunay na tayo ang boss sa lugar na iyon. Pero noong lumakas ang ekonomiya at Navy ng Beijing sa simula ng 21st century, nagbago ang kanilang diskarte. Biglang dumami ang kanilang mga surveillance ships at mga milisya na nagkukunwaring mangingisda para hamunin ang ating kontrol. Ang mga engkwentro ay naging mas madalas at mas mainit. Ang malalaking barko ng China na may backup pa ng kanilang sandatahang lakas ay pumasok na sa loob ng lagoon at sinimulang ubusin ang yamang dagat habang tinatakot ang ating mga kababayan. Ang katahimikan ng Panatag Shoal ay nanganib at alam ng lahat na konting oras na lang sasabog na ang tensyon. Ang maitim na ulap ng geopolitics ay tuluyan ng bumalot sa maliit na bahurang ito. Ang pagsabog ng tensyon ay nangyari noong April 2012, isang petsang hinding-hindi makakalimutan dahil dito tuluyang nagbago ang lahat sa Scarborough. Nagsimula ito nang makita ng isang surveillance plane ng Philippine Navy ang 8 barkong pangisda ng China sa loob ng lagoon. Agad na pinadala ang BRP Gregorio del Pilar, ang pinakamalaking barko natin noon, para mag-inspect. Pag-akyat ng ating mga sundalo, tumambad ang mga ilegal na nakuhang corals, giant clams at pating. Pero bago pa man makagawa ng aresto, biglang sumulpot ang 2 higanting surveillance ships ng China at hinarangan ng ating barko. Dito na nagsimula ang standoff na tumagal ng higit 2 buwan. Paramihan ng barko patigasan ng muka, habang ang mga diplomat sa Manila at Beijing ay nag-uusap. Sa gitna ng dagat ay ginagamitan na ng water cannon at malalakas na sirena ang ating maliliit na barko. Ang 2012 standoff ay hindi lang tungkol sa isda, isa itong strategic test. Pinakita nito ang sobrang laking agwat ng puwersa ng dalawang bansa. Habang tayo ay sumusunod sa batas at diplomasya, ang kabila naman ay nagpapakitang gilas ng lakas o yung tinatawag na gray zone tactics para makuha ang gusto nila nang hindi kailangan magdeklara ng giyera. Noong June 2012 sa tulong ng Amerika, nagkaroon ng usapan na parehong aalis ang Pilipinas at China sa Scarborough para humupa ang tensyon. Dahil naniwala tayo sa usapan at dahil may paparating na bagyo, inutos ng ating gobyerno na umalis na ang ating mga barko. Pero ito ang pinakamalaking budol sa kasaysayan. Pag-alis natin, hindi umalis ang China. Sa halip, sinamantala nila ang pagkakataon para magpadala ng mas maraming barko at naglagay pa ng mga harang na lubid at buoy sa pasukan ng lagoon. Mula noon, ang Scarborough Shoal ay de facto ng kontrolado ng China. Isang matinding dagok ito sa ating national security. Dito natin nakita ang salami slicing tactic ng Beijing. Unti-unting kinukuha ang teritoryo pa isa-isang piraso hanggang sa wala ka nang magawa. Ang epekto nito sa ating mga mangingisda ay napakasakit. Bawal na silang pumasok sa sarili nilang fishing ground. Ang mga barko ng China na may mga baril at water cannon ay laging nakabantay para itaboy ang kahit anong bangka na lalapit. Mula sa pagiging amo ng dagat, ang mga Pinoy ay naging parang mga pulubi na pinalalaya sa sarili nilang bakuran, nahaharap sa gutom at kawalan ng hustisya. Ang nangyari sa Scarborough noong 2012 ay hindi lang pagkatalo sa dagat. Nag-iwan ito ng malalim na trauma o Scarborough Syndrome sa ating mga pinuno at sa publiko. Naging aral ito na huwag maging masyadong uto-uto sa diplomasya kapag ang kaharap mo ay bully. Na wala ang ilusyon na pwedeng madaan sa mabuting usapan ng lahat sa South China Sea. Napagtanto ng mga Pinoy ng international law, gaano man ito katama, ay walang silbi kung wala kang sapat na lakas para ipatupad ito.
Ang sakit ng pagkawala ng Scarborough ang nagtulak sa Pilipinas na magbago ng diskarte. Sinimulan nating i-modernize ang ating military, pinalakas ang alyansa sa Amerika at Japan, at higit sa lahat, nagdesisyon tayong idemanda ang China sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague. Ang Scarborough ang naging simbolo ng pang-aapi sa atin. Dahil dito, ang usapin sa dagat ay hindi na lang pang-military. Naging usapan na ito sa bawat kanto at bawat bahay. Tuwing titingin tayo sa kanluran, hindi lang dagat ang nakikita natin, kundi ang imahe ng ating mga kababayang mangingisda na binobomba ng tubig ng malalaking barkong bakal. Ang peklat ng Scarborough ay paalala na ang bawat pag-atras ay may kapalit na mas malaking pagkawala, kaya dapat tayong maging handa sa mahabang laban. Iwanan muna natin ang masakit na alaala ng Scarborough at pumunta tayo sa timog sa isang lugar na mukhang simple lang pero napakabigat ng simbolo, ang Ayungin Shoal o Second Thomas Shoal. Mga 105 nautical miles lang ito mula sa Palawan, kaya pasok na pasok ito sa ating EEZ. Hindi tulad ng Scarborough ang Ayungin na isang lubog na bahura na lumilitaw lang kapag low tide. Pero ang lokasyon nito ay napaka-importante dahil ito ang nagsisilbing guard post sa gitna ng Spratlys. Kung sa Scarborough tayo ay nabudol, sa Ayungin naman nating pinapakita ang ating paninindigan. Ang bida rito ay hindi ang ganda ng corals kundi ang isang kalawanging barko na parang kalansay ng balyena na nakasadsad sa gitna ng asul na dagat. Ito ang BRP Sierra Madre, isang barko noong World War II na naging pinaka-unique at pinakamarupok na military outpost sa buong mundo. Ang itsura nitong gutay-gutay at kinakain ng kalawang ay sobrang layo sa mga high-tech na barko ng China na laging umaaligid sa kanya. Ang Ayungin Shoal ang pinakamainit na battleground ngayon kung saan ang pananatili natin ay nakasalalay sa isang manipis na linya. Dito pinapatunayan ng mga Pinoy na hindi na natin hahayaang maulit ang nangyari sa Scarborough. Ang kwento ng kakaibang outpost na ito ay nagsimula noong 1999, isang taon na puno ng kaba para sa ating depensa. Kasi naman katatapos lang sakupin at tayuan ng China ng mga permanenteng estruktura ang Mischief Reef na 20 nautical miles lang ang layo sa Ayungin. Dahil sa takot na ang Ayungin ang susunod na target, gumawa ang ating military ng isang desperadong move. Noong May 9, 1999, ang BRP Sierra Madre na noon ay parang lumulutang na basura na lang mula sa US Navy ay sadyang isinadsad sa bahura ng Ayungin. Hindi ito aksidente, isa itong matapang na sugal sa geopolitics. Dahil isa itong active duty naval ship, kahit nakasadsad pa iyan, ang pag-atake o pagtanggal sa kanya ay ituturing na act of war ayon sa batas. Kaya ang Sierra Madre ay naging isang buhay na harang, isang red line na hindi pwedeng basta-basta tawirin ng Beijing nang hindi nagsisimula ng totoong giyera. Ito ang paraan natin para itanim ang ating bandila sa gitna ng dagat gamit ang isang kalawanging bakal. Mula sa pagiging lumang barko, naging isang matatag na kuta ang Sierra Madre, dala ang misyon na bantayan ng ating soberanya sa gitna ng malalaking alon, at dito nagsimula ang pinakamahirap na tungkulin para sa ating mga Marines. Subukan nating pumasok sa loob ng Sierra Madre para maramdaman ang hirap ng mga sundalo doon. Ang barko ngayon ay parang bangkay na unti-unting natutunaw. Ang bakal ay sobrang kapal na ng kalawang at ang mga piraso nito ay nahuhulog na sa dagat tuwing hahampas ang alon. Ang sahig ay butas-butas at ang loob ay madilim, mamasa-masa at amoy kalawang na may halong langis. Ang kuryente at tubig ay tsambahan lang, umaasa sa iilang solar panel sa generator na madalas pang masira. Ang tulugan ng mga Marines ay masisikip na kwarto na tinatakpan lang ng trapal at plywood para hindi masyadong mainitan o mabasa kapag may bagyo. Walang aircon, walang comfort. Ang kalikasan ng kanilang pinakamalaking kalaban dahil ang barko ay pwedeng mabali o lumubog anumang oras kapag tinamaan ng malakas na bagyo. Para hindi ito tuluyang gumuho, kailangan mag-repair ang mga sundalo gamit ang semento at kung ano-anong materyales na maitatapal sa mga butas. Ang Sierra Madre ay hindi lang basta istruktura. Ito ay simbolo ng ating pagtitiis, isang sugatang katawan na ayaw bumitaw sa bahura, tumatangging mabura sa mapa ng Pilipinas. Ang buhay ng mga Marines sa Sierra Madre ay isang matinding test ng katawan at isipan. Isolated sila sa gitna ng dagat, daan-daang kilometro ang layo sa pamilya. Ang bawat deployment ay tumatagal ng 3 hanggang 5 buwan. Isipin mo ang katahimikan ng dagat na kung minsan ay nakakabaliw, sabayan pa ng kaba dahil laging may mga barko ng China na nakabantay sa malayo. Ang pagkain nila ay puro delata, tuyo at bigas dahil walang ref. Ang tubig ay parang ginto na kailangang tipirin, pampaligo na nila ang ulan o ang alat ng dagat. Bukod sa hirap ng buhay, nandoon din ang pressure na alam nilang napapaligiran sila. Kapag may nagkasakit ng malubha, mahirap ang rescue.
Ang pangungulila sa pamilya at ang galit kapag nakita nilang hinaharang ang kanilang supply ay laging naglalaro sa kanilang isipan. Pero sa kabila nito, ang kanilang disiplina at pagmamahal sa bayan ay hindi matatawaran. Tinatawag nila ang kanilang sarili na mga ghost soldiers sa isang ghost ship na nagbabantay sa ating hangganan gamit ang sariling buhay. Tuwing umaga habang itinataas ang bandila sa kalawanging poste, isa itong matapang na mensahe. Hanggat nakatayo ang barkong ito at hanggat may humihinga rito, ang ayungin ay sa Pilipinas. Ang totoong labanan sa ayungin ay hindi barilan, kundi labanan sa supply o yung tinatawag na RORA missions. Ang pagdadala ng pagkain at gamit sa mga sundalo ay parang mission impossible tuwing gagawin ito. Para sa ating Navy at Coast Guard, bawat biyahe ay parang laro ng pusa at daga. Alam ng China na mahina ng barko kaya ang diskarte nila ay gutumin at palayasin. Nagpapadala sila ng dambuhalang Coast Guard ships at mga milisya para palibutan ng bahura. Kapag lumapit ang ating malit na kahoy na supply boat, agad itong hinaharang. Ginagamitan sila ng delikadong maniobra, binabangga, sinisilawan ng military-grade laser at ang pinakamatindi, binobomba ng water cannon para masira ang gamit at masaktan ng mga tao. Minsan, kailangang dumaan sa mga makikitid na bahagi ng reef sa gabi para lang makalusot. Minsan naman, kailangang ihulog ang mga supply sa dagat at hihilahin na lang ng mga sundalo gamit ang lubid habang binobomba sila ng tubig. Ang mga engkwentrong ito ay hindi aksidente. Plano talaga itong sakalin ang Sierra Madre para mapilitan tayong umalis. Ang labanan sa supply sa ayungin ang pinakamalinaw na ebidensya ng kalupitan ng gray zone tactics kung saan ginagamit ang dahas para makuha ang political na layunin. Ang paninindigan sa Ayungin Shoal ay lumampas na sa pagiging military operation. Naging simbolo na ito ng ating pagka-Pinoy. Ang makita ang ating mga sundalong basang-basa pero kumakaway pa rin habang hawak ang bandila matapos ang matinding water cannon ay talagang nakakaantig ng puso. Ang Sierra Madre mula sa pagiging kalawanging bakal ay naging monumento ng katapangan. Ito ang kwento ni David laban kay Goliath, isang maliit na bansang limitado ang gamit pero hindi yuyuko sa higante. Ang outpost na ito ang nagpakita sa mundo ng tunay na kulay ng Beijing sa South China Sea. Ito rin ang laging nagpapaalala sa ating mga kalyado lalo na sa Amerika sa kanilang pangako na tutulong kapag tayo ay inatake. Para sa atin, ang ayungin ay hindi lang lubog na bato. Ito ay ating psychological defense. Kapag bumagsak ang ayungin, parang domino iyan na susunod-sunod na ang pagsakop sa ating EEZ. Kaya ang pagbabantay sa ayungin ay hindi lang option, kundi isang utos para sa ating survival. Gaano man kalawang ang barko at gaano man kaigpit ang harang, ang mensahe mula sa ayungin ay malinaw, nandito kami at hindi kami aalis. Ang spirit ng ayungin ang nagbibigay ng pag-asa na kayang talunin ng determinasyon ang kahit anong dahas. Mula sa Kalawan ng Ayungin, pumunta naman tayo sa Hilaga, sa itinuturing na hiyas at strategic center ng Pilipinas sa dagat, ang Pag-asa Island o Thito Island. Malayo ito sa mga lubog na bahura dahil ang Pag-asa ay isang totoong isla, ang pangalawang pinakamalaki sa buong Spratlys. May laki itong 37 hectares, puno ng mga puno, may puting buhangin at napapaligiran ng magagandang corals. Pero ang tunay na halaga ng Pag-asa ay hindi ang ganda nito, kundi ang katotohanang ito lang ang lugar na kontrolado natin na pwedeng tirhan ng mga tao ng normal. Kung ang ayungin ay para sa mga sundalo, ang Pag-asa naman ay para sa mga sibilyan. Dito, ang soberanya ay hindi lang legal term kundi tunay na buhay. May mga batang naglalaro sa beach, may kampana ng simbahan tuwing linggo at may usok mula sa mga kusina ng mga simpleng bahay. Ang pananatili natin sa Pag-asa ay para patunayan sa mundo na atin ang lugar na ito dahil may komunidad tayong nagpapaunlad dito. Hindi lang ito base militar, ito ay isang tunay na barangay sa gitna ng dagat, bit-bit ang pangarap ng buong bansa. Ang paggawa sa Pag-asa bilang isang civilian stronghold ay hindi biro at tumagal ng maraming dekada. Noong 1971 pa tayo naglagay ng sundalo rito pero ang malaking pagbabago ay noong 1978 nang ideklara ni Pangulong Marcos ang pagtatatag ng Municipality of Kalayaan sa ilalim ng Palawan. Ang Pag-asa ang naging sentro o kapital ng munisipyong ito. Napakatalino ng move na ito dahil ginawa nating legal at civilian ang isang military occupation. Nagkaroon tayo ng mayor, naghalalan, nagtayo ng school at health center. Ang mga unang nakatira rito ay hindi lang sundalo kundi pati mga mangingisda, guro at nurse kasama ang kanilang mga pamilya. Binibigyan sila ng gobyerno ng bahay at pagkain para lang manatili doon. Ang presensya ng mga sibilyan ay patunay na ang lugar na ito ay hindi terra nullius o walang may-ari at hindi rin ito temporaryong base lang.
Ito ay isang buhay na bayan na may batas at organisasyon bahagi ng ating bansa. Ang Municipality of Kalayaan ang nagsisilbing legal na panangga natin laban sa kahit kanino na gustong umagaw sa isla. Ang buhay sa Pag-asa ngayon ay kakaibang halo ng kapayapaan at tensyon. May higit 200 sibilyan doon kasama ang mga sundalo. Marami na ring nagbago sa isla. May maayos na kalsada na, may bagong port para sa mga barko, at may solar power para sa kuryente. Ang elementary school ay puno ng ingay ng mga batang susunod na henerasyon na lumalaki sa mismong frontline ng ating bansa. May maliit na klinik at simbahan kung saan nagtitipon ang lahat, pero ang normal na buhay na ito ay laging may banta ng isolation. Umaasa lang sila sa supply mula sa Palawan na madalas pang maantala ng masamang panahon o ng panghaharang ng mga dayuhan. Sanay na ang mga tao doon na laging may stock ng pagkain. Pero ang mas nakakatakot para sa kanila ay hindi ang bagyo, kundi ang tunog ng mga eroplanong hindi atin at ang mga ilaw ng malalaking barko na umaaligid sa gabi. Ang buhay sa Pag-asa ay isang kanta ng pakikipagsapalaran kung saan ang bawat payapang araw ay itinuturing na isang maliit na tagumpay. Ang pinakaimportanteng asset natin sa Pag-asa ay ang Rancudo Airfield. Ginawa ito noong 1970s, isang runway na gawa sa siksik na corals na may habang 1,300 meters. Kasya rito ang mga C-130 transport planes. Buhay ng isla ang runway na ito dahil dito mabilis na naididiretso ang mga gamot, pagkain at sundalo mula sa mainland. Bukod sa supply, ito rin ang base ng ating Air Force para magpatrolya at bantayan ang mga ginagawa ng ibang bansa sa West Philippine Sea. Pero sa tagal ng panahon, nasira na ito ng ulan at alat ng dagat. Minsan ay bumaba pa rito kapag high tide kaya delikado ang landing. Kaya naman ang gobyerno ay todo buhos ngayon sa pag-aayos at pagsemento ng runway, pati na ang paggawa ng mga hangar at communication towers. Ang pag-aayos sa Rancudo Airfield ay hindi lang para sa mga nakatira doon, kundi isang pagpapakita ng puwersa na ang Pilipinas ay may mata sa langit at may kakayahang rumisponde agad para protektahan ang ating interes. Pero ang katahimikan ng Pag-asa ay unti-unting nilalamon ng isang malaking anino. Mula sa dalampasigan ng isla, kitang-kita ng mga tao ang isang higanteng istruktura sa abot tanaw, ang Subi Reef Military Base ng China na laban ng 14 nautical miles lang ang layo. Ang dambuhalang base na ito ang nagpabago sa buhay sa Pag-asa. Mula noong 2018, naging normal na ang makita ng daan-daang barkong bakal ng Chinese Maritime Militia na nakapaligid sa Pag-asa. Hindi sila nangingisda, nandoon sila para manakot at magmanman. Isa itong swarm tactic para ma-stress ang ating mga sibilyan at maantala ang mga construction sa isla. Para itong soft blockade na gustong sakalin ang ating komunidad. Ang mga mangingisda natin ay takot ng lumayo at ang bawat kilos natin ay binabantayan. Ang anino ng mga dambuhalang base sa paligid ay nagparamdam sa mga tagapag-asa na sila ay nasa loob ng isang hawla. Ang laban sa Pag-asa hindi na lang laban sa kalikasan, kundi laban sa isang higanteng makinarya ng military na unti-unting lumalapit. Para maintindihan kung saan galing ang banta sa Pag-asa, kailangan nating balikan ang taong 1995 sa Mischief Reef o Panganiban Reef. Malapit lang ito sa Palawan, 130 nautical miles lang, kaya pasok sa ating EEZ. Dati magandang coral reef lang ito kung saan nagtatago ang mga Pinoy kapag may bagyo. Pero noong 1995, nagulat ang lahat nang makita ang mga kakaibang istruktura doon. Sabi ng Beijing, shelter lang daw iyon para sa mga mangingisda nila. Pero ang totoo, isa itong planadong pagsakop sa ating depensa habang mahina pa ang ating monitoring at wala na ang mga base ng Amerika sa Subic. Ang Mischief Reef incident ang unang beses na kumuha ang China ng teritoryo sa loob ng EEZ ng isang ASEAN country. Tinanggal nito ang maskara ng kanilang diplomasya at pinakita ang tunay nilang balak, ang baguhin ng mapa gamit ang dahas at panlilin lang. Ang pangakong shelter para sa mangingisda ay napako agad. Mula sa mga simpleng kubo sa gitna ng dagat, naging isang matibay na kuta ang Mischief Reef. Noong 2014, nagsimula ang isang nakakatakot na reclamation project. Gamit ang malalaking barko, hinigop nila ang buhangin at corals mula sa ilalim at ibinugas sa ibabaw ng reef. Sa loob lang ng ilang taon, ang lubog na Bahura ay naging isang higanteng artificial island na may laki na halos 600 hectares. Nagtayo sila doon ng 3,000 meter runway para sa mga fighter jets at bombers, mga port para sa warships at submarines at mga radar at missile systems. Ang Mischief Reef ay naging isang unsinkable aircraft carrier sa mismong tagiliran ng Pilipinas. Hindi lang ito galing sa engineering, isa itong geopolitical disaster para sa ating rehiyon.
Ang pagbabago ng mischief reef ay may dalang malubhang epekto sa kalikasan at seguridad. Sa side ng environment, isa itong ecological crime. Libu-libong hectares ng corals ang pinatay at tinabunan ng semento. Ang mga isda na dapat ay kumakalat sa buong South China Sea ay nawalan ng tirahan. Sa side naman ng seguridad, ang base na ito ang nagsisilbing command center ng China para kontrolin ang dagat. Mula rito, mabilis silang napapalibutan ng ayungin, natatakot ang ating mga oil exploration sa Reed Bank at nababantayan ang baybayin ng Palawan. Ang mischief reef ay parang kutsilyong nakatutok sa leeg ng Pilipinas. Dahil dito, wala na tayong strategic depth o espasyo para depensahan ang ating sarili. Ang base na ito ay paalala na walang magagawa ang batas kung ang kaharap mo ay bulldozer at semento. Hindi nag-iisa ang mischief reef. Bahagi ito ng Big Three bases ng China sa Spratlys kasamang Ferry Cross at Subi Reef. Ang mga bases na ito ay nagtutulungan para sakupin ang buong South China Sea. Sila ang nagbibigay ng gasolina at pagkain sa mga barkong nangaharang sa atin, kaya hindi na kailangang bumalik ng mga ito sa China. Ang mischief reef ay hindi lang banta sa maliliit na bansa, kundi pati na rin sa freedom of navigation ng buong mundo. Para sa mga Pinoy, ang makitang lumaki ang mischief reef mula sa pagiging bato patungo sa pagiging base ay isang masakit na aral. Pinakita nito na ang bawat pag-atras at pagiging kampante ay may malaking kapalit. Ang Panganiban Reef ay nawalan na ng ganda at naging simbolo na lang ng military expansion. Ang nangyari sa mischief reef ay naging wake-up call para sa ating bansa. Nawala ang tiwala na susunod ang China sa mga usapan. Nakita natin na mabilis silang kumilos habang ang mundo ay puro salita lang. Para sa Pilipinas, naging malinaw na hindi pwedeng puro legal lang ang laban. Kailangan din ng kakayahang ipagtanggol ang sarili. Ang bawat mangingisdang nawalan ng trabaho at bawat resource na ninakaw sa atin ay dahil sa pagsakop na ito. Kaya naman, binago ng Pilipinas ang kanyang defense strategy mula sa paglaban sa mga rebelde sa loob ng bansa. Ngayon ay nakatutok na tayo sa pagbabantay sa ating mga hangganan sa dagat at pagpapalakas ng ating mga alyansa. Kung ang mischief reef ang banta sa timog, ang Subi Reef o Zamora Reef naman ang banta sa hilaga, lalo na sa Pag-asa Island. Noong 2014, naging artificial island din ito at naging pinakamalaking base ng China sa Spratlys na may 400 hectares. Ang pagkakaroon ng base sa Subi na sobrang lapit sa Pag-asa ay isang strategic move para sakali ng ating pinaka-importanting isla. Sa gabi, ang mga ilaw mula sa Subi ay kitang-kita mula sa Pag-asa, isang tanawin na maganda sana pero nakakatakot ang kahulugan. Ang Subi Reef ay parang isang madilim na kastilyo na itinayo sa tapat mismo ng ating pintuan para laging ipaalala sa atin kung sino ang mas malakas. Ang military facility sa Subi ay nakakalula. May 3,000 meter runway rin sila para sa pinakamodernong fighter jets. May mga hangar na kayang humarap sa bomba, mga radar na kayang makita ang bawat lipad ng ating eroplano, at mga missile na nakatutok sa paligid. Ang mga port nila ay punong-puno ng warships at militia. Ang Subi Reef ay naging isang forward military command center na kayang kontrolin ng langit at dagat sa paligid nito. Kabaligtaran ito sa mga pangako ng kanilang mga leader na hindi nila militarize sa mga isla. Ang katotohanan ay nandoon na ang kanilang lakas, handang durugin ang kahit anong harang sa kanilang plano. Dahil sa Subi Reef, ang Pag-asa Island ay parang nasa loob ng isang bitag. Sa layong 14 nautical miles, ilang segundo lang ang kailangan ng jet mula Subi para makarating sa Pag-asa. Alam nila ang bawat galaw natin. Ang swarm ng militia ships mula Subi ang ginagamit para sakali ng ating komunidad. Hindi nila tayo kailangang bombahin. Kailangan lang nilang gawing sobrang hirap at delikado ang buhay doon hanggang sa tayo na mismong sumuko. Ang Pag-asa ngayon ay parang isang preso sa gitna ng dagat, kung saan ang mga pader ay gawa sa radar at mga barkong bakal na handang lumamon sa atin. Ang blockade na ito mula sa Subi ay isang logistical nightmare. Ang bawat supply boat natin ay kailangang dumaan sa butas ng karayom. Hinaharang sila, binabalaan at tinatakot. Pati ang pag-aayos ng ating runway ay pinipigilan. Pero sa kabila nito, hindi tayo umaatras. Alam ng ating gobyerno na kapag bumigay tayo, tapos na ang laban. Ang mga supply flights ay tuloy pa rin, ang mga barko ay pilit na lumulusot, at ang repair sa runway ay ginagawa pa rin kahit binabantayan tayo ng mga kamera ng kalaban. Ang laban sa supply na ito ay patunay ng banggaan ng dahas at ng ating matinding determinasyon na manatili sa ating sariling teritoryo. Dahil sa tindi ng pang-aapi sa dagat, dinala ng Pilipinas ang laban sa korte. Noong 2013, idinimanda natin ang China sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague. Pagkalipas ng 3 taon, noong July 12, 2016, lumabas ang desisyon.
panalo tayo. Dineklara ng korte na walang basehan ang 9-dash line ng China. Sinabi rin na ang mischief reef at ayungin ay pasok sa ating EEZ at nilabag ng China ang ating karapatan. Ang Scarborough naman ay idineklarang common fishing ground. Ang 2016 arbitral ruling ay isang napakalaking tagumpay itong ating legal na panangga. Pinatunayan nito na ang hustisya ay hindi lang para sa malalakas, kundi para sa mga nasa katwiran. Kahit ayaw itong kilalanin ng Beijing, hindi mababawasan ang halaga nito dahil ito ang basehan ng suporta ng buong mundo para sa atin. Ang kasaysayan ng West Philippine Sea mula sa Scarborough na inagaw sa ayungin na pilit na binabantayan hanggang sa pag-asa na pinapalibutan na isang kwento ng ating katapangan. Para sa atin, hindi ito basta dagat lang, ito ay kwento ng ating mga mangingisda, ng ating mga sundalo at ng ating kinabukasan. Ang bawat bahura ay may kwento ng sakripisyo. Ang tingin nating mga Pinoy sa kanluran ay hindi lang puno ng kaba, kundi puno rin ng paninindigan. Gaano man kalaki ang kanilang mga artificial islands at gaano man karami ang kanilang barko, pinatunayan nating hindi tayo pipikit at hindi tayo susuko. Ang laban sa West Philippine Sea ay mahaba at mahirap, pero hanggat may mga barkong pumapalaot, hanggat may bandilang nakataas sa mga kalawanging outpost at hanggat mahal natin ang ating dagat, hindi mamamatay ang pag-asa. Mananatili tayong nakatayo para mga bahura sa ilalim ng dagat, matatag sa harap ng kahit anong bagsik ng alon.